Yan o, yung ganito na pamamaraan ng luto ng hipon, makatas at malambot pa talaga pagkakainin. Madali lang to gawin, pero panalo sa sarap. Unang gagawin dito, ihanda na muna ang hipon. Gupitan yung matatalim na bahagi, saka natanggalan ng bituka. Hugasang mabuti, saka napatiktikan sa strainer. Umpisahan na ang pagigisa. Painitin muna ang lutuan. Maglagay ng 3 kutsara ng mantika, 2 kutsara ng bawang. Gisa-gisahin hanggang sa medyo tostado na yung pagkakaluto ng bawang. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Ngayon, pwede nang ilagay yung mga hipon. 600 grams lahat ito. 1 kutsarita ng asin, 1 kutsarita rin ng paminta. Pagsaluing mabuti, gisa-gisahin. At pag nakita na ganyan na yung kulay nito, yan o, yung orange red na yung kulay, pwede nang balibalik ka rin para naman pantay yung pagkakaluto nito. Ang cooking time nga pala nito, yung ganito na kalalaki ng hipon, nasa mga 2 minuto lang. Bakit ba kailangang malakas na apoy pang gamit sa pagluluto dito? Nang sa gayon, maganda ang kulay ng pagkakaluto ng labas nito. Pero tama lang at hindi overcook ang pagkakaluto nito sa loob. Ano naman ngayon kung na-overcook ang hipon? Pagka kasi overcook na ang hipon, tuyo na ang pagkakaluto nito, magaspang at makunat na. Di na masarap kainin. Kaya nga, kailangan ng malakas na apoy para naman mabilisan yung pagluluto nito. Hanguin, saka na itabi. Pati nga yung kapitbahay ko, yan o, dumadaan sa kalsada, naamoy niya, ang sarap daw. Sa kaparehas na lutuan, magpainit ng mantika, maglagay na rin ng sibuyas, gisa-gisahin, at pag-amoy na nga yung bango nito, maglagay na ng kamatis, 2 tasa lahat to, 2 kutsarita ng patis, haluin saglit, takpan, saka nalutuin ng nasa 5 minuto. O kaya naman ay hanggang sa mapalambot na ang mga kamatis. Gamit dito yung pinakamahinang setting ng apoy. Ngayong napalambot na ang mga kamatis, palalabasin natin yung katas nito. Yan mismo, yung katas na yan, ang pinakasarsa sa ulam na ito. Maglagay na ng siling labuyo, 1 kutsaritang asukal, pambalansi ng lasa, 2 kutsarita ng liquid seasoning, halu-haluing mabuti, tikman para maihusto ang lasa. Manyaman eh. Patuloy lang na halu-haluin. Lutuin hanggang sa makita na kulong-kulo na yung pagkakaluto nito. Lakasan na rin yung apoy sa medium setting. Pag nakitang ganyan na yung humihiwalay na yung mantika sa sarsa, pwede nang ilagay yung itlog. 1 piraso lang, konting halo lang, saka na ibuhos sa sarsa. Pagkabuhos, mabilis ang halo lang. Huwag munang galawin ng mga 10 seconds para naman hindi masyadong durog yung pagkakaluto ng itlog. Matapos nga ang 10 segundo, yan na pwede na itong halu-haluin. Ngayon, ilagay na yung mga nalutong hipon kanina. Ilagay na rin ito mga dahon ng sibuyas. Para hindi ma-overcook, gumamit na dito ng malakas na setting ng apoy. Paghaluing mabuti at pag kumukulo na, ready to serve na to. May kayon, tamangantayon, siguraduhin lang din na pagkaluto, ilipat ito agad sa ibang lalagyan. Para naman makasiguro na hindi ito ma-overcook nung natitirang init pa ng lutuan.